Isang mapagpalang umaga mga senpai. Ito ay kwento sa buhay ng isang OFW o trainee dito sa Japan. Araw-araw kinakailangan kong gumising ng maaga. Bago bumangon, kukunin ang cellphone at magbabasa sa social media. Titignan kung tumaas na ba ang palitan ng yen at peso, pero mukhang mas lalo pa palang bumaba. Pagkabangon naman, didiretso na rin sa kusina para magluto ng umagahan at kasama na rin pati tanghalian. Pagkatapos magluto, kakain na rin habang mainit pa yung pagkain. At pagkatapos kumain, diretso na rin sa banyo para maligo, para walang masayang na oras. At pagkatapos gumayak, kinakailangan ko nang lumabas ng apartment. Nasa second floor nga pala yung tinitirahan kong apartment. Bago pumasok sa shop, kinakailangan ko munang dumaan sa opisina para mag-time in. Maaga nga pala ang pasok ko kasi may overtime kami. Nag-i-start ang trabaho namin alas 7, kaya kinakailangan kong mag-in bago mag-alas 7. Kapag wala namang kaming overtime, alas 8 ang umpisa ng trabaho ko hanggang alas 5. At yan, napakaganda ng araw. Ito nga pala yung shop na pinagtatrabahuhan ko. Katabi lang ng apartment ko. At yun, nakaharang pa pala yung truck na may kargang poste. At yun na nga, nag-uumpisa na ako sa trabaho. Ako nga pala isang welder dito sa Japan. Malalaking bakal ang wini-welding namin na ginagamit sa paggawa ng mga school, hospital, mall at iba pang building dito sa Japan. Pero minsan naman, nagpipintura din ako kapag hindi busy sa welding at kapag kulang ang tao sa painting. Ganito sa company namin, tulungan kung saan urgent at busy, andun ako. Kagandahan din naman, kapag urgent at busy, laging may overtime. May time din na nag-ooperate ako ng machine kapag may bagong project. Itong machine na ito ay pangtanggal ng kalawang. Kailangang malinis ang mga bakal bago umpisahan ang project. Dahil sa kulang kami sa tao, ganito ang nagiging routine ng trabaho ko dito sa company namin. Welding, painting at mag-operate ng machine kapag mag-i-start pa lang ang bagong project. Ito naman yung nagustuhan ko sa kumpanya namin. Hindi ka magpo-focus sa isang trabaho lang. Marami kang matututunan na trabaho, katulad na lang ng pag-ooperate ng machine na yan. At pagkatapos ng isang buwang pagtatrabaho, dumating na ang masayang araw ng isang OFW, ang araw ng sweldo. Dito nga pala ako sa convenience store nagwi-withdraw. Family Mart nga pala ang pangalan ng store na ito. At ito rin ang pinakamalapit na may ATM machine dito sa tinitirhan ko. Kaya mas pinipili kong dito na lang mag-withdraw. At pagkatapos mag-withdraw, dito na rin ako magpapadala ng pera sa machine na ito. Ganito ka-convenient sa Japan. Di mo na kailangang makipag-usap sa mga teller para makapagpadala ng pera. Isang machine lang ay okay na. Di mo kailangang mag-alala kasi may English guide naman ang machine na ito. Iba nga palang card ang ginagamit ko sa pagpapadala at pag-withdraw ng pera. At pag araw naman ng day off at may ekstrang pera, gagala din naman tayo kahit paminsan-minsan lang. Para naman mawala yung pagod ng pagtatrabaho ng isang buwan. At para mapuntahan at ma-experience din ang magagandang lugar dito sa Japan. Kasi di naman habang buhay, nagtatrabaho tayo dito sa Japan. Kinakailangan din natin maglibang para naman mawala ang homesick at pangungulila sa pamilya. Pero kinakailangan nating tandaan na hindi puro gala ang pinunta natin dito sa abroad. Ang goal natin dito ay para makaipon. At pag napagod mamasyal, kakain naman ng paboritong ramen. Kasi tingin ko ito rin yung murang pagkain na nabibili ko dito sa Japan. Kinakailangan nating magtipid para makaipon ng pera. Kasi hindi naman habang buhay na nasa abroad tayo, kailangan din natin umuwi para makasama ang pamilya.
Yan ang kwento ng pagiging OFW ko. Ikaw kabayan, anong kwentong OFW meron ka?